Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pumasok na nga ng bahay nila si Lino. Tinawag niya sina Aling Sally, Mang Roland, Lolo Ino at Tingting. Ikinuwento niya ang mga nangyayari sa kaharian ng mga engkanto at sinabing balak niyang magpunta roon. Nagsalita naman si Aling Sally. Papaano ang pagluwas ni Rosalia ng Maynila? Hindi mo na siya masasamahan? Hindi na po, ma. Ligtas na rin naman ngayon ang bumiyahe. Sina Lolo Ino at Tingting lang ang isasama ko. Ha? Paano kung tambangan kayo ng napakaraming engkanto roon? Ma, maliban sa amin, kasama ko rin naman si Clea, yung diwatang gabay ko. Tapos sina Ron, Rene at Ringo. Pero anak, ikaw na mismo ang nagsabi. Hukbo ng kasundaluhan ng kaharian ang naghahanap kay Kitaro, kaya hindi malayong pati kayo ay makasagupa ng mga iyon. Wala kayong laban lalo kung kaunti lang kayo. Mahabang paliwanag pa ni Aling Sally. Sumabat naman si Tingting. Alam mo, Kuya Lino, hindi naman sa minamaliit ko ang kakayahan mo, no? Kaya tayo nanalo sa digmaan dahil marami tayong kasama, kahit pa marami rin ang kalaban. Kaya kung magpupunta tayo roon para harapin ang mga kawalang kaharian, kailangan natin ang karagdagang kakampi. Saglit na tumahimik si Lino at nag-isip. Oo nga, Ting, mukhang tama ka. Kailangan natin ang makakasama sa lakad nating ito. Iyong may karanasan na rin sa ibang mundo. Sino naman yun, Kuya Lino? Sina Magnus? Hindi, Ting. Sina Kulas ang ibig kong sabihin. Galing na rin daw sila sa kabilang mundo at napasabak sa digmaan ng mga kaharian. Pero sa panig sila ng Sapiro. Di ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin sila Kulas. Oo, Ting. Sige ma, aalis po muna kami. Rosalia, Lolo Ino, maiwan na lang muna kayo rito. Kami lang ni Tingting ang pupunta at makikipag-usap kina Kulas. Sige apo, mag-iingat kayo ha. Opo, Lo. Matapos ng kanilang pag-uusap, ay lumabas na sina Lino at Tingting para makisuyo kay Clea na igawa sila ng portal papunta sa lugar kung nasaan sina Kulas, sa isla ng Naranjo. Samantala, balikan muna natin ang sitwasyon nila Kulas noong umuwi sila galing sa pagtulong sa digmaan ng San Agustin. Mag-aalas 4 na noon ng hapon nang makarating sa isla ng Naranjo ang grupo ni Kulas. Doon sila sa may talon lumabas. Nagsalita naman si Mancio. Paano ba'y Kulas? Ano nang plano natin ito? Bay Mancio, doon muna kami ni Fami sa bahay nila Nanay Fatima. Mananatili muna tayo rito ng 1 linggo bago tayo bumalik ng Masbate. Sige bay Kulas, doon na rin muna ako kina Mang Gusting. Mukhang na-miss ni Mildred ang mga pamangkin niya roon eh. Bay Mancio, naisip ko lang, wala naman tayong gagawin bukas. Punta kayo rito sa pamayanan nila Lolo Alto. Mag-picnic tayo. Dalhin mo na rin sila Mang Gusting, pati na ang mga bata. Sige bay, gusto ko yan. Mas malinis kasi ang dagat yan sa kanila kaysa doon sa harapan ng isla na maraming dumadaong na mga bangka. Ikaw rin bay Alim, pumunta ka rito bukas ha. Magdala ka na rin ng kahit 2 galon ng tuba lang. Total marami naman yun sa inyo. Sige bay Kulas, pupunta ako. Uwi ka pa ni Alim at agad na ring umalis. Tang, ikaw din. Kapag may oras pa kayo ni Mang Nestor, pumunta kayo ha. Oo, Kulas. Pero mukhang malabo na makasama sa'yo si Nestor dahil uuwi na siya bukas. Sagot pa ni Tatang Perling at umalis na. Ako ba Kulas? Hindi mo aayain? Tanong naman ni Tiara. Teka, bakit nga pala narito ka pa? Akala ko umuwi ka na sa mundo nyo. Wala naman akong gagawin doon. Kaya dito lang muna ako.
makikikain ako sa picnic niyo bukas ha. Sige ba? Basta huwag kang masyadong pabibo doon ha. Huwag ka rin maglalasing. Tsaka malakas na rin naman ang powers mo ngayon, di ba? Baka pwedeng magpalit ka ng anyo bilang normal na tao. Yung hindi matulis ang tenga. Oo na, ang dami pang arte. Ano ka ba, Tiara? Hindi ako nag-iinarte. Marami na kasing bagong naninirahan sa pamayanan ni Lolo Alto ngayon. Kasi nagsipag-asawa na ang mga pinsan ni Fami. At ayokong matakot sila sa'yo. Oo na nga, dami pang sinasabi. Huwi ka pa ni Tiara at bigla nang nawala. Nagpatuloy na nga sa paglalakad si Kulas hanggang sa makarating siya sa bahay nila Fami. Naabutan niyang nagsasaing si Fami. Hapon na rin kasi noon. Mahal! Mabuti at nakauwi ka na. Miss na kita at nag-aalala na rin ako sa'yo. Kumusta ang lakad mo? Wala ka bang sugat? Ay, ang totoo niyan, lahat kami ay napakaraming sugat. Kaso may kakayahan ang kasama ni Lino na manggamot. Kaya kahit malalang pinsala ay napapagaling nila. Basta wag lang mamamatay sa laban, siguradong maililigtas pa. Wow, ang galing naman. Miss na kita, mahal ko. Wika pa ni Fami habang mahigpit ang yakap kay Kulas. Ako rin naman, na-miss na din kita, mahal ko. Oh, Kulas! Mabuti at nakauwi ka na. Tanong naman ni Aling Fatima na nanay ni Fami. Nakakapasok pa lang sa bahay. Opo, Nay. Kaninang madaling araw lang kasi natapos ang digmaan. Mahal, anong balak natin ngayon? Tanong pa ni Fami. Manatili muna tayo rito ng 1 linggo. Nay Fatima, sama ka na po sa amin ha pag uwi namin ng Masbate. Para naman maiba na ang environment mo. Oo, Kulas. Napag-usapan na namin yan ni Fami. Magluluto-luto na lang din ako ng suman, puto at bibingka na pang merienda doon. Para may sideline ako. Opo, Nay. Magandang ideya nga yan. Siguradong marami ang bibili noon. Sawang-sawa na kasi kami sa tinapay doon sa bakery. Tapos hindi naman masarap. Pero doon pa rin kami bumibili kasi wala namang ibang pagpipilian. Siya nga pala, Fami. Mag-picnic tayo dyan sa harap bukas. Darating si Namancio at buong pamilya ni Mang Gusting. Si Alim din darating, pati na si Tatang Perling. Talaga? Nay, kailangan pala natin magluto ng suman at bibingka bukas ng madaling araw para may matamis tayong panghimagas. Oo, anak. Sige, ihanda natin mamayang pagkatapos ng hapunan ang mga kakailanganin natin. Tsaka Fami, darating din si Tiara ha? Ha? Yung malanding diwata? Hala siya, grabe kung makamalandi. Hindi naman ganun si Tiara. Makulit lang siya at may pagkaisip bata. Wala naman siyang nilandi sa amin. Kasi may asawa na siya. Talaga? Sinong asawa niya? Gusto mo pang malaman? Oo naman. Si Kanzu, yung kasalukuyang hari ngayon sa kaharian nila. Ha? Kung asawa ni Tiara ang isang hari, ibig sabihin, isa na siyang reyna? Nanlalaking mata pa na pagtatanong ni Fami. Oo, tama ka. Magmula nung matapos ang digmaan sa kaharian nila, ay naging hari na si Kansu at naging reyna na rin si Tiara. Bakit sumama pa rin siya sa inyo sa digmaan na inyong pinuntahan? Kasi namimiss niya raw ang aksyon. Kapag reyna daw kasi ay hindi na pwedeng magpakalat-kalat sa kung saan-saan. Palagi lang daw siyang nasa loob ng palasyo at bawat kilos niya ay may mga nakabantay na kawal para protektahan siya. Kaya hindi niya na magawa ang mga dating ginagawa niya na paggala-gala sa kung saan-saan. Ganun ba? Ang lungkot naman pala kung kailan siya naging reyna, saka naman naging hindi malaya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Oo nga, tama ka Fami. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya relax ka lang bukas ha. Huwag kang magsasalita ng hindi maganda tungkol kay Tiara. Wala namang nagbago sa kanya. Mabait at makulit pa rin. Pero huwag nating kalimutan na reyna na siya ng isang kaharian. Kaya nararapat lang din siyang respetuhin. Oo mahal ko, naiintindihan ko. Sagot naman ni Fami. Habang nagluluto ng panghapunan sina Fami at Aling Fatima, ay doon muna tumambay si Kulas sa isang waiting shed
sa may tabing dagat habang naroon din si Lolo Alto na nagpapalipas ng oras. Oh, Kulas! Maligayang pagbabalik! Hulaan ko, naging matagumpay ang lakad nyo. Dahil unang-una, narito ka na nakauwi ng buhay. At pangalawa, mukhang wala kang kahit anong pinsala. Opo Lolo Alto, tama po kayo. Naging matagumpay nga po ang digmaan. Marami akong nakilala at natutunan. Pero kung pinsala naman ang pag-uusapan, hindi ko rin mabilang kung gaano karami ang sugat at malalang pinsala ko. Nagkataon lang na may kasama si Lino na kayang magamot ng mga pinsala. As in mabilisan lang. Hahawakan lang at gagaling agad ora mismo. At walang peklat na maiiwan sa mga sugat. Maigi pala kung ganon. Lolo Alto, magpipiknik po kami dito bukas ha. Darating si Mang Gusting, pati na rin si Tatang Perling. Ganun ba? Wala namang problema yon. Sige, mag-uutos ako kay Ruben na manguha ng mga kinhason at mamanat na rin ng isda para may pang-ulam bukas. Sige po Lolo Alto, salamat. Noong maluto na ang panghapunan ay tinawag na ni Fami si Kulas para makakain na at maaga na rin silang nagpahinga sa gabing iyon. Kinabukasan, maagang gumising ang lahat. Pasado 7:00 pa lang ay may dumating na tagapamayanan ni Alim na may dalang 2 container ng tuba. Ang sabi ay pahatid daw iyon ni Alim at may ibang prutas pang kasama. Pasado 9:00 naman ay dumating sina Mancio, Mildred, pati na ang buong pamilya ni Mang Gusting. Bay, may makakain na ba dyan? Nagugutom na ako eh. Nagkape lang naman kami sa bahay para marami akong makain rito. Sumagot naman si Kulas. Sige, dahil ikaw naman ang nagmamadaling kumain, edi hakutin mo na ang mga pagkain na nasa kusina. Dalhin mo sa kubo sa may tabing dagat para malapit na lang pagkuha, hindi na maglalakad papuntang bahay. Yun! Sabi ko na eh. Tama talaga ang desisyon ko na huwag kumain sa bahay. Agad nang hinakot ni Mancio ang mga pagkain papunta sa cottage sa may tabing dagat. Nagningning ang mga mata ni Mancio noong makitang may bagong sinaing na kanin. Meron ding nilagang kamuting kahoy, puto, suman, bibingka, paksiw na dilis, tortang dilis at pritong isda. Noong mailapag lahat ng pagkain sa cottage ay agad nang nagsimulang kumain ang lahat. Nagsalita naman si Kulas. Oh, dahan-dahan lang kayo ha. May darating pa tayong pagkain. Nag-order ako ng tuyom at sikad kay Ruben. Sinabihan ko na rin na kapag may makasalubong siyang mangingisda, ay bumili na rin ng 5 kilo. Pang inihaw natin at kinilaw. Nagsalita naman si Mang Gusting. Kulas, totoo bang matinding laban daw ang sinalihan niyo ni Mancio? Totoo ba yon o nagyayabang lang itong si Mancio? Nakangiting wika pa ni Mang Gusting. Opo Mang Gusting. Sa lahat ng misyon na pinuntahan namin ni Mancio, ay mukhang wala nang mas hihigit pa roon. Marami roon ang mga bagay o nilalang na hindi pa namin nakikita sa buong buhay namin. At literal din na isang bundok na kalaban ang naghihintay sa amin roon. At meron pa kasi baba ng bundok, pati na sa ikalawang bundok meron din. Oh, talaga? Mabuti at nakaligtas kayo. Opo, iba rin kasi magdala ng laban iyong si Lino eh. Babaylan rin siya, pero mas bata sa amin ni Mancio. Siguro mga nasa 25 hanggang 28 lang ang edad ng taong yun. Pero parang matanda kung mag-isip eh at walang takot. Wala naman siyang sobra-sobrang kapangyarihan. Mabuti nga ako dahil kaya ko magkontrol ng mga elemento ng kalikasan. Siya, walang ganon. Limitado lang ang meron siya. Pero kung mag-isip naman ng diskarte at paraan ay matindi. Sumagot naman si Mancio. At ang kaalaman sa makikipaglaban ng mano-mano ay matindi rin. Kaya masasabing si Lino talaga ang nagpanalo sa digmaang iyon. Samantala, dihado na kami sa dami ng kalaban. Hindi rin naman kami ganoon karami. 5 lang din ang babayla na kasama namin. Kasama na roon si Bay Kulas. Ganun ba? Mabuti pala kung ganun. Akala ko kasi kayo-kayo lang ni Tatang Perling ang may ganyang misyon.
Tsaka, nasaan nga pala si Tatang Perling? Tanong pa ni Mang Gusting. Sumagot naman si Kulas. Baka mamaya pa po iyon dahil ihahatid niya pa raw sa sentro ang pinsan niya dahil babalik na sa mainland. Ah, ganun ba? Nagpatuloy ang masayang picnic nila Kulas. Mas nag-enjoy pa sila sa paliligo noong magtatanghali na. Dahil biglang naging maulap ang kalangitan kaya hindi mainit. Pasado 2:00 nang may malingunan si Lolo Alto na isang magandang dalaga na paparating at nakaroba ito habang nakatakip sa ulo ang hood. Kulas, may paparating ka pa bang bisitang hinihintay? Napalingon naman si Kulas. Opo. Si Tiara po yan. Uwi ka pa ni Kulas habang bumulong sa matanda. Noong naroon na malapit sa kanila si Tiara, ay inalis na noon ang pamandong ng roba sa ulo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Napasabi naman si Mang Gusting nang, Ha? Saan kaharian kaihan ang galing? Bakit mapagpalang araw? Pinanlakihan naman ni Kulas si Tiara ng mga mata. Mang Gusting, si Tiara nga pala, pamangkin ni Tatang Perling. Nagbibiro lang yan. Taga mainland din yan. Dumalaw lang kay Tatang Perling. Ganun ba? Halika na iha, sumalo ka na rito. Tumabi naman si Tiara kay Kulas. Kulas, ikaw na ang kumuha ng pagkain para sa akin. Gusto ko yung malaki inihaw na isda ha, tsaka yung kamuting kahoy, tsaka maraming tuba. Hala siya, tuba agad ang target. Kumain ka muna. Napansin naman ni Tiara na nakasimangot si Fami na nakatingin sa kanya. Nilapitan niya ito at binulungan. Hi Fami, huwag mo akong pag-iisipan ng kung ano-ano. Gagawin kitang palaka dyan habang buhay. Makikikain lang ako kaya ako narito. At wala akong balak agawin si Kulas. Napatingin si Fami kay Kulas. Paano niya nabasa ang iniisip ko? Kasi nga, diba ano siya? Hilaw naman ang umiti si Fami. Joke lang, Tiara. Sige na, kumain ka na. Ganyan dapat. Ayoko nang pinag-iisipan mo ako ng masama. Kung alam mo lang kung ilang beses ko iniligtas ang buhay ni Kulas, kaya wala kang karapatang mag-isip ng masama sa akin. Pabulong na wika pa ni Tiara kay Fami. Tapos muli nang lumapit kina Lolo Alto at tumagay ng puno ng baso ng tuba. Sabi naman ni Kulas kay Fami, sinabihan na kita kagabi diba na huwag mo siyang pag-iisipan ng masama? Tsaka ano ka ba? Hindi naman kita ipagpapalit kahit kanino. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Talaga? Kahit kasing ganda niya pa? Oo naman, relax ka lang. Mag-enjoy ka lang, isa itong selebrasyon diba? Kumalman na lang si Fami kahit nakakaramdam ng selos sa bisitang diwata. Bandang 3:00 ng hapon ay dumating si Tatang Perling. Oh, Tang, bakit ngayon ka lang po? Tanong pa ni Kulas. Pasensya na kayo. May batang inatake ng isang kakaibang nilalang sa dulong bahagi ng sentro. Kaya pinuntahan ko muna at inimbestigahan. Tapos Tang, anong nalaman nyo? Masamang balita. Namatay rin agad ang bata bago pa ako dumating. Napakalaki kasi ng kagat. Gaano kalaki, Tang? Halos kalahati ng katawan ng bata ang inabot ng kagat na iyon at napakalalim din ang magkakabaon ng ngipin. Ha? Talaga? Anong nilalang yun, Tang? Aswang? Hindi, kasi umaga eh. Tsaka walang may nakakita sa nilalang. Ang nakita lang nila ay yung bata na parang winawasiwas. Tapos noong dumami ang tao, ay bigla na lang tumalsik ang bata na animoy kagat ng isang aso at ibinalibag gamit ang bibig. Ha? May ganong klase ng aso rito? Dito wala, pero may alam akong lugar na siguradong meron. Saan naman putang? Sa kailaliman o yung tinatawag na mundo ng Astra. At kung hindi ako nagkakamali, ang asong kumagat sa batang iyon ay yung tinatawag na Kusyo. Parang aso din iyon na tagabantay ng mga prinsipe ng kadiliman.
inuutusan din iyong pumatay. Minsan, kahit hindi utusan, ay kusang umaahon sa mundong ibabaw para mambiktima ng mga taong mortal. Tumingin si Kulas kay Tiara. Tiara, may magagawa ka roon? Agad namang nagsalita si Tatang Perling. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ng tungkol doon, Kulas. Selebrasyon ito, di ba? Kaya dapat tungkol sa tagumpay ng selebrasyon ang pinag-uusapan. Opo, tama ka po, Tang. Pasensya na. Agad namang nagtagay si Lolo Alto at ibinigay kay Tatang Perling. Oh, Perlito, tagay ka muna. Masyado kang abala sa lahat ng araw. Mukhang nakalimutan mo na ang lasa ng tuba. Nakangiti naman na tinanggap iyon ni Tatang Perling. Tama ka, Alto. Hindi ko na maalala ang huling inom ko ng kahit anong alak dahil sa sobrang pagiging abala. Kaya nauuhaw na rin talaga ako dyan. Wika pa ni Tatang Perling sabay tungga noong laman ng baso. Iniabot naman ni Kulas kay Tatang Perling ang isang Tupperware na may lamang inihaw na isda, tuyom at inihaw na sikad. Tang, ipinagtabi kita dahil baka makalimutan ka namin at maubos. At kung hindi ka nakapunta rito ay ihahatid ko rin yan sa kubo mo. Ayan din po yung sinabawang isda Hindi na sobrang init pero nakasalang naman sa baga. Kaya mainit-init pa rin. Ay, salamat dito, Kulas. Wika pa ng matanda at nagsimula ng kumain. Bago mag-agaw ang liwanag at dilim ay nagpaalam na ang lahat na magsisiuwian na. Lahat naman ay may take-home na pagkain dahil sobra-sobra naman ang ginawa nila Fami na puto at suman. Tang, bukas ng gabi na ako pupunta sa bahay mo. Saka natin pag-usapan yung bagong problema natin dito. Medyo may tama na rin kasi ako Kaya kailangan ko na itong itulog. Sige, Kulas. Lumapit naman si Mancio kay Kulas. Bay, Kulas, salamat sa masarap na pagkain Sobra akong nabusog at nasiyahan. Bay, Mancio, puntahan mo ako rito bukas ng hapon para sabay na tayong pumunta kay Tatang Perling. Okay, Bay. Ikaw, Tiara, saan ka uuwi? Tanong pa ni Mancio. Sabi naman ni Tiara, doon lang din sa bahay ni Tatang Perling. Wala pa akong balak umuwi sa kaharian namin. Sabi naman ni Ruben na pinsan ni Fami. Ha? Anong kaharian? Sumabat naman agad si Kulas. Ay, ang lugar nila ang ibig niyang sabihin. Siga-siga kasi yan si Tiara sa lugar nila at siya ang naghahari-harian. Kaya minsan, kaharian ang tawag niya sa lugar nila. Ganun ba? Oo, ganun yun. Muling wika pa ni Kulas. Muli na naman niyang pinandilatan ng mata si Tiara. Sorry. Mahinang bulong pa ni Tiara habang naka-peace sign ang kamay. Oh, tama na yan. Tara na, Tiara. Wika pa ni Tatang Perling at nauna nang maglakad. Maging sina Mancio at Mildred ay sumunod na rin dahil nauna na sa paglalakad ang pamilya ni Mang Gusting. Ilang araw pa ang lumipas, sinimulan na ni Kulas at Mancio ang pagroronda sa gabi upang matsyempohan ang nilalang na tinatawag na kusyo. Kailangan nilang malaman kung saan iyon dumaraan para makapasok sa mundo ng mga tao. Kailangan magawa ng paraan na maisara na ang nagusang iyon. Pero nakakatulog na lang sila sa tabing dagat ay wala pa rin silang nakakaengkwentro. Isang gabi, bandang alas 8, ay naroon pa sila Kulas at Mancio sa bahay ni Tatang Perling. Bago kasi lumubog ang araw ay naroon na sila nakatambay. At kapag pasado alas 8 na, ay saka sila bababa sa sentro upang magrondang muli. Ano ba'y Kulas? Tara na, alas 8:30 na Wika pa ni Mancio. Sabi naman ni Kulas, oo, sige tara na. Sabay tayo nito nang biglang lumitaw si Tiara sa harapan nila. Huwag muna kayong aalis, may mga paparating. Biglang kinabahan ang dalawa at naghanda sa laban. Ilang saglit pa ay biglang nagliwanag ang isang puno at nakikita nilang may mga taong papalabas roon.
Noong mawala na ang liwanag ay doon lang nila nakita na iyon ay sina Lino, Tingting at Clea. "Mapagpalang araw sa inyong lahat," wika pa ni Lino. Sumagot naman si Kulas. "Lino, bakit ka narito? Anong problema?" Seryoso naman ang mukha ni Lino na sumagot. "Kulas, kailangan natin mag-usap. Kailangan namin ang tulong nyo," wika pa ni Lino. "Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 227. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.